Yun, sabi ng utak, talagang magmo-move on na tayo Walang second chance. Kailangan pag XX na talaga. So yun, lahat ng parte ng katawan mo is nakikinig lang sa utak. Tapos, sabi ng utak, baka maya-maya may mag-message siya o kaya magtawag. Ikaw kamay. Wag na wag mong pupulutin yung cellphone mo Ano ka, disabled ka. Tapos ikaw din mata. Wag na wag mong titingnan, wag mong try na basahin ang message niya. Baka nakikipag-reconcile. Sabi ko sa inyo, walang second chance Tapos ikaw din tenga. Baka sakaling tumawag, maririnig mo. Tapos magsabay-sabay kayo, mata, tenga at kamay. Baka anuhin nyo suwayin nyo ko. Tapos yun, speaking of the devil, biglang tumunog yung cellphone, may message. Biglang tingin agad ng mata, no? Tapos nakita ng mata, dumilat agad yung message ng ex niya. Tapos yung kamay, biglang parang gusto niyang bilis niyang hawakan yung cellphone para mag-reply ba. Kasi gusto ng mata mabasa yung message kung ano ba yan. Tapos sabi ng utak, ops. Anong sinabi ko sa inyo? Disabled kayo. Wag na wag nyo yung gagalawin na cellphone dyan. Hayaan nyo lang. Ako ang masusunod. Ako nasa taas. Akong pinakataas nyo. Nasa baba ko lang kayo. Kaya ako masusunod. So, ayun, nanahimik. Kahit gustong-gustong hawakan yung cellphone para basahin, sabi ng utak, disabled nga. At ganun na lang. Basta yung nananahimik na lang kahit gustong-gusto rin na i-reply. Tapos, so, after 15 minutes na walang reply, tumawag si ex. Narinig nung tenga naman na may tawag. Bilis-bilis sana ng kamay naman. Sasagutin. Tapos, sabi ng utak, ano na naman yung gagawin nyo? Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo, disabled kayo lahat? Ano ba? Palagi na lang tayong lulukuhin. Paulit-ulit na lang. Away bati. Ganon? Hindi na ba kayo nadala? At ikaw mata, 24/7 mo siyang ka-chat. Tapos ikaw tenga, halos 24/7 mo rin siyang kausap. Hindi ka ba Hindi ka ba nasasaktan sa kakarinig ng boses niya? Tapos ikaw din bibig, hindi ka ba napapagod kakadaldal niyong dalawa? Halos magdamag kayo, tapos ganyan lang, nalaman mo niloko ka lang. Kaya yun, nakipaghiwalay ka na, wag na mo nang babalikan. Kung ano man ang message niya dyan, o kung ano man yung itinatawag niya sa'yo para makausap ka, wag mo nang anuhin. So, lahat kayo disabled Pati ikaw bibig, disabled ka. Ayun, lahat na nahimik. Pero alam nyo guys, itong si Puso, as in siya lang talaga ang lumuluha, umiiyak ng walang luha. Kasi siya yung nasasaktan Pero wala siyang kibo. Kasi sabi ng utak, siya yung nasa taas Tapos, wala lang. Kahit na umiiyak lang siya ng walang tunog. Grabe, halos mabibiyak na yung puso. Pero dahil marunong din siya makinig, ayun. Tapos, hindi talaga matigil yung cellphone Panay talaga yung tawag, may message, may tawag, may message, may tawag. Yung kamay, ganyan. Yung kukunin yung cellphone tapos hindi kasi natatakot kay utak. Tapos yung mata naman, panalang dilat sa cellphone. Ginaganyan lang yung niya. Tapos yung tenga, parang gusto niya lang matulog pero para ba yung talagang maparalisado na siya. Para hindi niya marinig yung tawag tsaka yung mga messages, hindi niya yung notification.
Tapos itong bibig naman, kay gusto rin makipagdaldalan ulit, na makipag-away, makipag-argumentuhan, or makipag-reconcile. Parang lahat sila sabik. Si bibig, si tenga, si kamay. Pero nang dahil kay utak, sige, manahimik. Pero ito talagang si puso, traidor eh. Traidor sa lahat ng parte ng katawan niya. Kasi may kasabihan nga, kapag puso ang nag-utos, di kayang tutulan, di kayang iwasan. Ayun, napakanta tuloy, no? So, ganon. Nananahimik si puso, pero hindi niya na talaga matiis eh. Kasi sa tuwing tumatawag yun, parang lumulundag siya, parang nabubuhayan siya ng loob. Parang nagiging siyang, ulit, masaya siya. Kahit ulit-ulit na siyang sinasaktan. Kumbaga, umaano siya sa patalim. Kahit ulit-ulit nang nagdurugo, sige pa rin. Kasi nga nagmamahal yung puso. Doon, sabi ng puso kay utak, utak, gusto mo? Magiging disabled na rin ba ako? Kasi sabi mo kay bibig, kay tenga, kay mata, kay kamay, disabled. So idadamay mo ko dyan. Alam mo na kung anong mangyayari kapag ako'y na-disabled. Napatunga nga si utak. Walang kibo si utak, walang naisagot kasi alam niya na. Kapag na-disabled si puso, alam nyo na guys mangyari. Magiging kapayapaan habang panahon, RIP. So, yun. Sabi ni utak, ano ba talaga puso? Mukha yatang seryoso ka dyan sa sinasabi mong yan. Masusunod ka na naman ba? Paulit-ulit na lang tayo nitong nasasaktan. Sige, bahala ka dyan puso. O sige, mata, tenga, bibig, kamay. Sige, sagutin nyo yung tawag. Reply nyo yung message. Basahin nyo yan lahat-lahat. Para kay puso. Kay mahirap na kung si puso ang ma-disabled. Wala na talagang buhay. So, ganun. Nagwagi na naman yung puso. Pusong martir. Pusong nagmamahal. Pero sabi ni puso, di ba sabi mo utak, mano tayo, wala nang second chance. Bakit mo ako sinunod? Akala ko ba ikaw ang nasusunod kasi nasa taas ka? Tinatry lang naman kita utak kung talagang ang sinasabi mo is paninindigan mo. Kasi akong puso, ayos lang na masaktan, makakapag-move on naman. Ang importante, yung hindi na tayo masaktan ng paulit-ulit ng isang gagong tao. Yun. Kaya, minsan, si puso, yun talaga ang salawahan. Yun ang traidor sa atin. Kasi kapag si puso na ang nag-alboruto, kailangan na susundin natin eh. Pero, kapag maano rin yung utak, dapat, yun pa rin ang manalo yung utak natin. Lalo kung paulit-ulit na lang na sinasaktan tayo. O char, diba? So, yun lang guys. Ang kwento ng ating parts of the body tuwing tayo ay natsatsaktan. Nababroken heart. Babos guys. Thanks for watching. God bless.